Hey guys! Magandang hapon. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update para sa gabing ito ay pumapatungkol po kay Lygia Recads dito sa panggagaya na naman ng Tape Inc. Na usap-usapan itong nakaraan sa social media. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. But before that, pag-usapan nga po muna natin kay Lygia Recads ang tungkol dito sa YouTube channel ng Itbulaga. Official YouTube channel ng Itbulaga kay Lygia Recads. So, meron pa po ba na nananatiling nakasubscribe dito? Sabi nga dito, the only time na magre-subscribe at tayo sa Itbulaga official YouTube channel ay once na matanggal na lahat ng mga contents related dito sa fake balagta. Once completely at ang maiiwan ay yung mga contents before May 31 ng 2023. May 31st ng 2023. So ayan, sa mga may mga nakasubscribe pa po ba dito or naka-unsub na? Nako, saka lang po ulit tayo mag-subscribe kapag na-delete na nga daw po ang lahat ng mga videos ng fake balagta. Ngayon ang tanong, mababawi nga kaya ng TVJ ang kanilang YouTube channel na ito? So sa ngayon, kahit panalo na po ang TVJ sa titulong Itbulaga, wag po muna tayo mainip sapagkat wag po muna tayo mag-subscribe ulit dito hanggat nasa taping pa din po yan rather. Kasi mukhang wala pa rin pong balak na bitawan ng Tape Inc. ang channel na ito. Yung mismong pangalan nga, ayaw pa rin nilang bitawan. Ito pa kayang channel, 'di ba? Patuloy pa rin po kasi silang umaapila. But ayun nga, sabi dito, hoping na mabawi po nila yung YT channel ng TVJ. Sabi nga ng TVJ sa past announcement nila, hindi nila alam kung paano nabuksan nung fake yung account na yon. So, meaning ipinaglalaban ng TVJ na kanila yung account na ito kay Lygia Recads. And yun din naman ang alam natin, sila ang may say sa mga social media accounts ng Itbulaga. Tapos biglang boom, nabawi or kinuha, hindi po binawi. Dahil hindi naman talaga kanila yon. Kinuha po nila sa TVJ. So, hoping ka-OG na may karapatan dito ang makagamit ng channel. Pero sabi nga dito, ay nag-appeal kasi daw sa YT at nag-present ng mga documents ang Tape Inc. So, since ngayon panalo naman na ang TVJ, maaring ito rin daw ang maaring gawin ng TVJ, magpresenta sa Google, sa YouTube, ng mga documents na nagpapatunay na sila ang tunay na Itbulaga. Si Joey De Leo nag-create ng titulong Itbulaga. Si kampo nila ang nag-create ng channel na yon. Tanging Tape Inc. lang ang nasa payment. So, pwede rin gawin ito ng TVJ para mabawi din, kung pag-focusan po ng TVJ ang channel na ito. Sayang din kasi 5 million subscriber. Tapos once nababawi po ng TVJ, tingnan natin. 'Di ba? Kung yung 5 million subscriber ka-OG. Nung taping kang gumagamit nito, 1K lang ang nanonood. So tingnan natin kapag TVJ na muli ang gumamit. Baka biglang 50K or 100K ang manood dito. So, pag-pray na lang natin ka-OG yan, na dapat mabawi po ng TVJ ang YouTube channel na talagang kanila naman since the beginning. Ayon po dito sa post ni Shining Twice. Samantala, sabi naman na dito, Tape Inc. sige, apila pa. Hanggang ilang apila ang gusto nyo para mapatunayan na ang Itbulaga is TVJ. Nanalo na po ang mga legit Recads. Tapos, aapila ulit ba kayo? O mag-iisip na lang kayo ng sarili nyong title ng noontime show? Ang kulit nyo kasi GMA Network, ilipat nyo na sa main noontime slot ninyo ang It's Showtime. So, ayan, pinapalipat na po ang Showtime sa GMA 7 na mukhang bubuhatin pa po ang GMA 7 sa
mataas na ratings pag nagkataon. Kasi lalong lalakas po ang Showtime pag nasa main channel na yan. So, pwedeng kabahan ang Tape Inc. ka-OG, lalo na kung nararamdaman na rin nila na teka, parang walang saysay yung mga nangyayari ngayon. Advertisers nawawala. Ratings wala na rin. Pag nakaramdam sila ka-OG, nako, yari na. Baka pati GMA Network ayaw na makipag-negotiate sa kanila. Samantala, sabi naman dito, nostalgic ang feeling nung muli mong narinig yung original na kanta ng Itbulaga. Kahit sino may iyak. Tulad de bossing, biruin mo. Pinagkait sa'yo yung isang bagay na kay tagal mong minahal at inalagaan at ngayon nabawi mo na. Congrats TVJ at sa lahat ng Dabricads, #legit Dabricads mula kay Tan Santos. So, totoo po yan. May iyak ka naman talaga bilang Itbulaga baby. Kahit siguro hindi ka na active sa panonood ng television, kahit ngayon mga Showtime mga Showtimer, syempre bago sila naging Showtimer ay once din sila nanood ng Itbulaga, and karamihan sa kanila is that panig sa TVJ at naniniwala na sa TVJ ang Itbulaga. So, wag po nating hayaan na mawala po ang Itbulaga sa TVJ. Grabe, naging parte na po ng buhay natin ito. Hindi basta-basta ang issue na ito, tandaan po natin yan. Parte po yan ng ating historya. Samantala, pag-usapan naman po natin itong isang nakakahiya na ginawa po ng Tape Inc. Alam niyo po ba guys na ito, dapat nung isang araw ko pa po ito guys na update, pero hindi po tayo masyadong active this week na ito. So, hayaan nyo guys na mahabol ko ang update na to, no? So, kung makikita nyo nga po dito ka-legit Dabricads, ayan, parehas na parehas, kinopya po dito sa mga Quezonian. Grabe nga naman talaga po ang tahanang pinakamasaya. Kaya napapahiya ka OG, lubog na lubog po sa kahihiyan. Kaya no choice sila kundi palitan na naman ang naisip nilang ka OG. Ayan i-slow mo po natin, parehas na parehas. Hindi lang po itsura. Pati transition, yung mga emoji, parehas na parehas, yung buko, ka-legit Dabricads, nako. Yung ibon, pinalitan lang po nila ng eroplano. Yung flag ng Pilipinas, pinalitan lamang po nila ng statue. Yung surfboard, pinalitan lang po nila ng jeep. Kaya pinagtatawanan po sila no? So, mabuti pa daw po mga Quezonians. Artist na kasi kinokopya. Kayo ba guys, ano ang inyong take patungkol dito? Kasi talagang puro kahihiyan na lamang pong inabot ng Tape Inc. dahil sa wala po talaga silang creativity. Yung transition, ay bongga, parehong pareho. Palakpakan po natin yan. Sabi nga po dito ka-legit Dabricads, nako, wala pang makuhang editor na magaling ang Tape Inc. Sayang naman na binabayad nila sa'yo. Kung mangungopya ka lang ng gawa ng iba, good luck na lang po sa inyo at mabuhay tayong Quezonian dahil pang TV na ang mga obra natin. Sabi pa po dito, nakakahiya to, grabe. Baka kailangan na magpa-contest ulit. Hahanapin at ililista kung alin ang naiiba sa kaliwan logo at kanang logo. Magkano kaya ang premyo dyan? Bakit kaya hindi na lang mismong Tape Inc. nung gumawa since sila naman yung matatalino, di ba? Sila ang gumawa para makaiwas na talaga sila. Well, kung sa bagay, siguro naman yan po ay pinakita na rin ng creative team sa kanila, pero siguro pasok din sa taste nila, no? Anyway, sabi pa dito, Diyos mio, pati intro ba naman, ginaya? Wala talagang originality yung Tape Inc. Sabi pa dito, nako, walang originality. Hindi pa nga hinog yung naunan nyo. Tapos ito na naman, heist. Mga manggagaya kayo. Hinog na nga po. Hindi pa nabubulok siguro. Hindi pa nga nabubulok. Eto na naman nga po sila. Gumagawa na naman ng panibagong ingay, ng panibagong issue, ng panibagong ginagaya.
Anyway, sabi pa dito, tulad na tulad ang niyog. Kaya nga po copy-paste na nga lang po nila yan sa Google. Or siguro ito talagang kinopyahan nila ng ginaya nila ka-OG, tapos tunog nga rin sa Sunday Pinasaya. Ay, nako, grabe din nga talaga. Pati po position ng niyog, gayang-gaya talaga. So, kayo ba ano inyong say patungkol dito, guys? Pa-comment lang sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.